Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ating pong ginugunita ang mga martir na mula po sa bansang Vietnam. Si San Andres Dunglac at ang kanyang mga kasamang mga martir. Doon pong 19 na siglo, mayroon pong 117 mga martir, mga Kristiyano, Katoliko po, ang namartir doon sa bansang iyon. Kung kaya isa po ang paring ito, San Andres, at maraming mga laiko, ang mga tao pong handang panagutan, ika nga po, no? At tayuan ng kailang pananampalataya. Ngayong mga panahong ito sa ating bansa, nako, maraming mga pagmamartir na ginagawa, no? Sabihin sa'yo, sige na, pwede na yan, kickback, may kinabang ka dyan, no? Sige na, okay na yan, pangpaaral mo din yan, kahit na illegal o masama. Minsan ang hirap tayuan yung ating mga prinsipyo. Ngayon pong araw na ito, nawa sa inspirasyon at halimbawa ng mga martir na kahit pa nga mismo ang buhay nila ang naging kapalit upang kailang tayuan ng katotohanan ang kailang pananampalataya. Sila'y handang nag-alay nito. Sa mga pagkakataong tayo po ay nagkulang na tayuan ang ating pananampalataya, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami na ikiusap sa iyo para sa ikatatag ng pananampalataya ng mga tao, pakundangan sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkakilala tungkol sa bugtong na anak mo, bunga ng pagtuturo ng mga martir na si San Andres at mga kasama na dumadalangin para sa ikauunlad ng kanilang inakong gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel.
Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joaquin sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquin at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukan ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang 4 ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal
magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus. Nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang kabuhayan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong araw po ay meron tayong inaalalang mga martir ng simbahan. Si St. Andrew Dunglac, ito po yung mga martir ng Vietnam. At the same time, ngayong araw din po, last week na po ito, ngayong dating pong linggong ito, next week, ngayong dating na Sunday, Advent season na. Kaya ayan na naman, yung mga kailangan maghanda ng pagtataguan ng mga ninong at ninang. Dahil magpapasko na, roronda at hahanap at lilibot na ang inaanak ninyo para po tayo po ay masingil na mga kanya-kanyang pamasko. Pero mga minamahal na kapatid, madalas po ngayong mga araw na ito as we prepare, katunayan po kahapon, kanina lang, narinig ko na yung schedule po ng aming Christmas party dito sa Radio Veritas. At narinig ko na rin, may mga tumanggap na raw, Miss Jack, ng mga bonus. No? Miss Mel, yung aming pong finance officer, may mga tumanggap na po ng bonus. Para bang nitong mga araw na darating, yun pong diwa ng Pasko, atin ang marinig, maamoy, atin na po makikita. Kaya, ngayong araw pong ito, isa sa mga concern sa Ebanghelyo ay tungkol sa pagbibigay. Mga magbibigay at mga tatanggap. Sa Ebanghelyo po, ang sabi daw, ang Panginoon, siya po ay merong minamas ng mga taong nagbibigay sa templo. Yung mga mayayaman, ang laki po ng binibigay nila, pero merong isang babaeng balo na 2 kusing ang naibigay. Alam niyo, ngayon pong mga panahon na ito sa ating mga tao, ang ating logic ay, pag mas meron ka, dapat nagbibigay ka. Pag mas marami ang pera, pag may bonus, no? Pag meron kang natanggap, magbibigay ka dapat. Yung mga taong wala, dapat nag-aantay na lang. Tayo na yung, huwag yun ang aasang bibigay kami kasi nga walang-wala naman kami. No? Para bang ang logic, pag mayroon ka, ikaw ay magbibigay. Yung mga taong kulang o wala, tagatanggap lang. Kaya nga po, madalas, ngayong mga araw na ito, may mga tao pong talagang nag-aantay na lang kasi ang kailang pakiramdam, kulang talaga, Father eh.
Walang-wala talaga, Father. Pero huwag tayong makalimot. Ang pag sinasabi pong karukhaan, hindi lang po ito tungkol sa pera o material na bagay. We can be poor in spirit. We can be poor in our health. We can be poor with our time. Maraming bagay po tayo'y dukha. Ibig sabihin, pag sinabi natin, dapat yung mga mayroon lang ang magbibigay at yung mga dukha ay huwag na magbibigay, ibig sabihin yan, tayong lahat may excuse na huwag nang magbigay. Anyway, may sakit kasi ako. Anyway, busy kasi ako. Anyway, kulang yung pera ko. Para bang ang bawat isa sa atin ay pwedeng i-justify na hindi ako magbibigay. Kasi dukha naman ako. Kahit nga yung mga taong mayayaman, kahit na yung mga taong maraming pera, they can always say, hindi, may kulang din ako. May wala din ako. Dukha din ako. Ibig sabihin ba, huwag na lang tayo magbigayan. Kasi lahat naman tayo dukha. Lahat naman tayo mayroong kulang. Lahat naman tayo mayroong mga bagay na wala. Yung iba mayroon, tayo wala. Ngayong araw pong ito sa Ebanghelyo, ito pong nais ng Panginoong iklaro po sa atin. Isang babaeng walang-wala, balo, dukha, pati nga yung taong mahal sa buhay, wala din siya, balo na po siya. Materially, siya po ay siguro walang pera at marahil po wala rin trabaho. Kaya kang sabi sa Ebanghelyo, yung naibigay niyang 2 kusing, yun na yung buong kabuhayan niya, naibigay pa niya. Mga minamahal, nawa po ngayong araw mapaalahanan tayo na every time we accept and we admit, tayo po ay dukha. May kulang po sa atin. May wala po sa atin. All the more, Christ tells us, magbibigay ka. Kung iyong pakiramdam, ikaw yung kulang, ikaw yung wala, at wala kang maibibigay, ang para ng Panginoon, lalo kang magbibigay. Yung Christ the King kahapon, na pagdiriwang, it is also a reminder for us na ang lahat ng bagay galing sa Diyos. Ang lahat ng bagay mula sa Diyos, at ang lahat ng bagay babalik sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Sa makatuwid, kung gugustuhin niya, pwede ka naman niyang bigyan. Katunayan, madalas at paulit-ulit binabanggit ko sa atin, ano? Pag ang Diyos nagbibigay, wala pong nawawala sa Kanya. Kasi ang lahat ay nilikha ng Diyos mula sa kawalan. Out of nothing, God created everything. Ibig sabihin, kung gusto ng Diyos, ngayon pa lang, pwede kanyang buhusan ng iyong pangangailangan na pera. Ngayon pa lang, Miss Mel, pwedeng umulan ng pera dito po sa kapilya ng Veritas. Sana nga, Father, no? Para yung ating mga budget ay mapunuan. Pero ang bottom line, ang Diyos, kung gugustuhin niya, kayang-kayang magkaroon tayo. Pero ang tanong, kung magkaroon ka, magbibigay ka pa ba? Kasi ang bawat tao, ang pakiramdam, kahit na mayroon siya, may kulang pa rin, may wala pa rin, dukha pa rin ako. It tells us, yung tao pong sobrang tiwala sa material na bagay, na ayaw niyang mawalay doon, nagtitiwala siya sa binigay, hindi sa nagbigay. Nagtitiwala siya doon sa pera, hindi sa nagbigay ng pera. Nagtitiwala siya doon sa tulong, hindi sa nagbigay ng tulong. Mga minamahal, tayo pong lahat natanong, naniniwala ka ba na ang Diyos magbibigay sa iyo? Naniniwala ka ba na ang Diyos tutulong sa iyo? Naniniwala ka ba na ang Diyos hindi ka papabayaan? Minsan, parang nakaka-insulto sa Diyos na yung binigay niya sa iyo, mas mahal mo pa. Para bang yun ang tutulong sa iyo. Yun ang magliligtas sa iyo. Para bang iyong minahal ng gusto yung regalo. Na yung nagbigay ng regalo, nakalimutan mo na. Ang Diyos, ang ating Panginoon,
ang hari ng lahat. Siya ang pinagmula ng lahat at sa Kanya babalik ang lahat. Ang lahat ng mayroon tayo ay hindi sa atin. Ito ay sa Diyos. Mas mahal mo ba ang mga bagay na binigay ng Diyos kaysa ang Diyos na nagbigay nito sa iyo? Kung iyong pakiramdam na kulang ka, salat ang mayroon ka, o kahit na nga walang-wala ka, magbibigay ka pa rin. Ang dahilan, every time you give, ito'y tanda na mas mahal mo ang nagbigay sa iyo kaysa sa bagay na ibinigay sa iyo. Yung binigay mo, kayang-kaya. Pwedeng-pwedeng palitan ng Diyos. Pero yung nagbigay sa iyo, sana wag mo namang insultuhin. Wag mo nang sabihin sa kanyang, bigyan mo ako nito, baka hindi mo na ako bigyan, kaya hindi ko ito pamimigay. Ayoko nang ibahagi sa iba kasi baka pagdamutan mo na ako, Lord. Nawa po, wag makalimot. Ang lahat ng bagay mula sa Diyos, babalik sa Diyos. Kung gusto ng Diyos, kaya kanyang bigyan. Ang tanong lang, yung mga bagay bang binibigay niya sa iyo, handa mo bang ibahagi? Ang tanong lang, may tiwala ka ba na ang Diyos inaalagaan ka? Mga minamahal na kapatid, kahit po tayo ay salat, dukha, kulang o walang-wala, may bibigay po tayo. At sa ating pagbibigay, tayo naghahayag ng ating tiwala, pananampalataya sa Diyos, na kailanman aalagaan niya tayo at hindi niya tayo papabayaan. Amen. Tatayo ngayon tayong lahat, atin pong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating kawalan o pagiging salat, ang mga bagay na wala tayo. Magtiwala ng Diyos ang bahalang magbigay at mag-alaga sa atin. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating panalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ang atin pong dalangin, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo, hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabi sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, atin pong ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at kahilingan. Gayon din ang mga intensyon ng mga taong ating pinangakuan ng ating dasal. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo po ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan
at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagparangal namin sa mga martir na si San Andres at mga kasama, gawin mong maipahayag namin sa paghahaing ito na bilang tagapagturo at tagapagbigay halimbawa sa mga martir, ang iyong anak ay namatay upang mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa kahatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap niyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alahaan mo rin po, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayunin po ang lahat ng mga pumanaw na aming inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at amin ding ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Andres Dumlak at ang mga kasamahang martir at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating pagtawag sa Ama, atin pong ihayag ang ating tiwala sa Kanya na araw-araw ang ating mga kain ay darating, ang ating mga pangailangan tutugunan sa ang Diyos na hindi nagpapabaya. Tumawag tayo ngayon sa Ama sa panalangin si Jesus mismo ang nagturo sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit.
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala pong aming pananarabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Yesu Kristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami at maibigat ng mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace po sa inyo. Peace po sa inyo. Peace be with you. Cordero Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoong kasama natin, nag-aalaga sa atin at kailanman hindi nagpapabaya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na paikinabang, ay dumadalangin po makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na ipinakita ng iyong anak at tinuraran ng mga martir na sina San Andres at mga kasamahan sa ikapagkakamit ng bunga ng kapayapaang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang buwan po ng Nobyembre sa ating estasyon ay buwan po ng panalangin para po sa ating mga mahal na yumao. Kung kaya samahan niyo po ako, atin pong dasalin ng panalangin para sa mga kaluluwa ng yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kabaang loob nanalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan niyo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao sa daigdig na ito at nanatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ng kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ng kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan, at pag-ibig na wagas. Sa gitna katahimikan, atin din pong alalahanin ang ating mga mahal na yumao sa buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto our faithful departed, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sa harapan po ng altar, yung mga pangalan po ng mga pinamisa po ninyo at atin silang babasbasan din. Isang patalastas po. Tayo po ay magkakaroon ng Misa Nobenaryo para sa kapistahan ng Immaculate Conception, December 8. Patapos na po ang buwan ng Nobyembre. Para po sa inyong mga pamisa at mga mass intentions, tumawag lamang po kayo sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa numero 0917-631-4589. Inyo pong hanapin si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. At ito po yung huli, no? Kaya na po, nabanggit ko na ang Diyos po ang bahalang mag-alaga sa atin, no? Ang alam niyo naman po ang ating istasyon, no? Although tayo po ay isang kumpanya at hindi po laging maganda po ang mga advertisements, pero may good news po ko sa inyo. Meron na tayong pondo para po sa atin pong pag-sustain ng atin pong estasyon. Yun po yung unang good news. Ang ikalawang good news po, yung pondong ito, nasa bulsa ninyo. Tutulungan niyo po kami para po kayo din mapagbigay at ang Diyos pang balang mag-alaga po sa inyo. Suportahan po ninyo ang inyong kapanalig na estasyon nang sa gayon po, tayong lahat maghayag ng ating tiwala sa Diyos. Diyos po ang bahalang mag-alaga sa atin habang ating nalagaan din ang gawain po ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin.
Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At nawa pagpalain kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus